si Nori yung kawork ko. At si Jen. Welcome to my vlog! Hindi kaya, TikTok pala yan. Oo. Yan, so, don't forget to like and subscribe. Sabihin ba kayo? Hi guys! Hello! Please follow and share! Yes! Okay. Canada! Oh, gusto niyo pa bang international student? Yan. Nahiya. Si Nori, siya, from Northwest College din, international student, pero ang course niya is ECE. Yes. Diba? Pang Miss Universe lang. Lara Kigaman. Question and answer portion. Oo. Hi guys, grabe, sobrang araw na talaga ngayon, pero syempre very unpredictable ang weather dito sa Edmonton, Alberta. So kanina makulimlim, tapos ngayon sobrang init, sobrang araw, tapos mamayang gabi uulan na naman, weekend, di natin alam, no? At maraming lamok talaga ngayon guys, ang lalaki. Hindi lang sila malalaki, malakas silang kumagat, at kapag kumagat sila, grabe, para kang nagkaroon ng bukol dito, as in bukol, malaki talaga pag nakagat ka. So ayun guys, no, dahil nga sa climate change daw ito, at speaking of climate change, aside from the change, dahil nga nagtaas na ng mga cost of living dito, yung mga groceries and expenses, yung fuel natin tumaas, ay last month nga nagkaroon ng announcement ang Alberta na magkakaroon ng rebate na $100 rebate ang bawat isa, no? So each person na nagbabayad ng tax are magiging eligible for this $100 rebate. One time lang ito guys, to help yung mga dahil sa cost of living na ito na tumataas, no? So one time lang naman, 100. So kung dalawa kayong taxpayer doon, ako at ang aking asawa, ay meron kaming $200 na matatanggap. At ito nga ay very recent announcement since July 1, ngayon is July 3rd ngayon guys, July 3 days since na nag-open yung portal na yon to apply for the rebate, ay nagkaroon ng clog, or nagkaroon ng nag-down yung kanilang system dahil nga sa dami ng mga nag-a-apply. Over 100,000 na Albertans na po ang nag-a-apply dito sa portal na ito para sa rebate na ito. Actually guys, nakapag-apply ako kagabi, and medyo nung unang send ko, medyo try again. So, inulit ko lang ulit siya, and then, naging okay naman siya. And then, kung meron kayong partner, ang mangyayari dito guys, kailangan, once na nag-submit na kayo as individual, and kinonfirm mo na meron kang spouse or partner na kasama sa household who is also a taxpayer, ay once na nakapag-submit ka, yung partner mo ay magkakaroon ng deadline na kailangan mag-submit din siya para doon. So, yung aking husband, I think, ang deadline niya is July 10. So, since kagabi ko siya ginawa, July 2nd. So, magkaroon siya ng deadline na July 10. So, dapat magawa niya na yon para, well, as maganda kung sabay niyo na talagang gawin, guys, diba? So, ayun, at maganda tong kahit papano meron talagang support yung government na $100. So yung mga eligible din dito guys, since kung kayo ay nagbayad ng tax last 2025, at kung kayo naman ay meron kayong household income not more than 225,000 Canadian dollars. So masyadong mataas yung income na tinitignan, ibig sabihin, mas marami ang magiging qualified na Albertan. So, I think mga 3 something million din ang mako-cover ng mga Albertans who are qualified for this. Siyempre, ibig sabihin, hindi lahat ay merong 225,000 household income. So, ayan. So, kung hindi pa kayo nakakapag gawa ng inyong portal, at kung kayo ay naabutan ng pag-down ng system, let's try again guys. At ayun, so magandang balita ito guys para sa atin, no? At least mabawasan tayo ng kaunti na mga yung kumbaga may support ang ating government dito sa Alberta
para sa tumataas na bilihin, especially yung fuel na nagtaas nga recently dahil sa mga pangyayari around the world, no? Ayan pala guys, no, kasama din kung may mga dependent sa bahay who are over 18 years old, pero I'm not sure if makakasama yung mga anak ko na over 18 years old dahil hindi naman sila taxpayer, dahil hindi naman sila nakakapag-work dito. So maybe yung mga previous dependents or the mga current dependents, kung citizen or permanent residents who are over 18 years old na dependent sila sa bahay, is they are qualified for this $100 rebate. So Alberta rebate, energy rebate ang tawag dito. So how to apply, just put i-type nyo lang yung Alberta energy rebate, and then you will find the link. So i-send ko rin po yung link dito in the description box. Tapos makikita nyo kung paano mag-apply, at ang deadline nito, it will end sa September 30 this year. So mahaba-haba pa naman yung time, but syempre guys, the earlier the better. Mamaya maubusan tayo ng budget. Pero syempre hindi naman ganun, no. Ayun, nakakatuwa lang kahit papaano may support talaga. And then ilalagay nyo dito yung inyong kung saan kayo babayaran, kung anong bangko yung gusto nyong ilagay. At ayun, so hopefully syempre may mga bank account naman tayo, ilalagay yun doon. At it will be sent within 2 weeks, or hopefully yan, as soon as possible na matanggap na natin yung rebate na ito. So ito nga ay talaga to help the people of Alberta, especially in the high cost of living, and most especially dun sa fuel cost. So ito din, parang sabi nila maintain din yung fuel tax, hindi sila nag-increase, no, para sa mga tao dito sa Alberta. Ayun, so yun lang isang maganda dito guys sa Alberta, kasi talagang alam niyo, Alberta is an oil country, tawag nila, dahil they supply oil, kaya nga mas mababa yung tax dito, and then yung oil din, yung gas natin, mas mababa din compared sa other provinces in Canada. So yeah, I think yan yung isa sa mga reasons why people choose to come to Alberta, and also one of our reasons. Sa amin din yun guys. So ngayon din, marami rin nagdadatingan from other provinces, lumilipat sila dito sa Alberta dahil nga sa cost of living, affordability of living, although sabi nila naging mas mataas na compare dati. So syempre, because Canada is experiencing inflation and recession at this time. So ayan, so lahat naman I think affected, hindi lang naman Canada or hindi lang Alberta, but also maraming countries na nakaka-experience ito all over the world. So ayun, pero syempre na maganda nito is what I see in Canada is that it is a place where yung kanilang wealth is like distributed equally. Ito kasi natutunan ko sa economics noon nung college, no, na yung wealth nila, the taxes that you pay, ay binabalik din sa'yo. Kahit papaano ay nararamdaman mo siya. So, hindi siya naiipon sa government lang na napupunta sa mga taong mga opisyales, mga ganon, sa mga corrupt, 'di ba? Although meron din dito, as far, wala ko masyadong alam, pero syempre wala namang perfect na country. Pero at least they know they still have to give back to the people ano yung mga binigay, yung mga that we are supposed to get. Ayun, so yun lang guys, and I hope maging happy tayo sa mga binibigay ng government dito. Yun lang guys. Hello guys! Welcome back to Jill and Can. For today's video ay nandito tayo sa north side of Edmonton dahil split shift ko ngayon. So nag-drive ako from St. Albert to here sa north of Edmonton. Tayo ay nasa Plato's Closet. So sinabi lang to sa akin ng cowork ko na ito siya ay parang value village where nagbebenta sila ng mga second hand na damit. Actually, napuntahan na namin to before sa other branch nila nung malapit sa amin, which is nasa south. Pero wala akong nabili guys, kasi parang namamahalan pa rin ako dahil branded yung mga paninda nila dito. At yun, although second hand siya, no, pero ano siya, may mga
more on brands. So like Lululemon, Alo, ganyan, hindi ko alam. So yung iba, may Nike, mga ganon. So medyo mahal pa rin siya for me. And then aside from that, kaya tayo nandito, hindi tayo magsha-shop. We will actually sell our goodies. So meron din akong marami tayong mga damit, no, dahil nga marami nagbibigay sa amin from the church na sobra-sobra, at hindi na namin punong-puno na yung bahay namin ng mga kung ano-ano, at kailangan namin i-dispose ang mga damit na ito dahil yung iba naman hindi naman sinusuot ng mga anak ko for some reason, no. Syempre iba na pagliitan nila or iba hindi nila type, mga ganyan. So itatry natin kung magkano ba natin mabibenta ang ating mga damit na dala ngayon. Kung may mabibili ba. Kung mabibili ba nila ito, kasi pinipili nila, dahil pinipili nga nila yung mga kailangan branded. Yan. So, chinek ko naman to, yung iba ay medyo branded din naman siya. Pero hindi ko alam kung ano yung klase ng type nila, no. So, meron akong mga brands here na walang Lululemon. May Guess, may Joe Fresh, so Superstore yon. At ano pa ba, hindi ko masyado maalala, pero may mga brand, and then magaganda rin naman at slightly used. So tignan natin guys kung magkano kung mabibenta at kung meron tayong mabibenta, kasi yung ka-work ko, si Nori, shout out to you. So nagdala sila dito before, at siguro sa dala nila meron daw silang apat na nabili. I mean, itong shop na to may biniling apat from their stuff. So naka $10 sila. Okay na din yun guys, no? Kasi dun sa ibang center, like ibang thrift shop, you just drop yung mga old clothes mo, and then ang kapalit lang nun is yung parang discount card when you on your next purchase sa kanila, which is okay din naman, nagamit naman namin yun, kaya lang dun ka rin bibili sa kanila. So ito naman is cash talaga guys, o at least magagamit mo sa ibang bagay. So dati yun, kasi mahirap din yung ganon, diba? Ibig sabihin bibili ka pa rin ulit sa ganong thrift shop na yon. So let's go guys, samahan nyo ako sa ating adventure for today. So, ito yun guys. I have 3 bags. Di ko alam kung ilalagay ko pa sa isang eco bag na malaki. Tingnan natin guys. Siguro ililipat ko yung iba dito sa aking Superstore na bag para hindi masyadong mapunit. Napagpilian na namin to guys. Lang pala. So, tingnan natin yung mabibenta natin. Mga jacket to, kaya medyo bulky siya. May unique na brand kasi yung iba galing pa sa Philippines. At ang unique na dito sa Canada, mahal. So, nagkasya rin sa isang bag. Ito. Ating dala-dala guys. Just give me 2 seconds. Okay, sure. Yes. Jill. Jill.
Perfect. Alright, so we got 2 Canadian superstars. And did you get the text from us by chance? Okay, so meron pala silang event na fillet bag for $10. At it will take like 1.5 hour-ish to finish them. So, sabi ko, meron pa akong other bag. Dadaling ko na lang doon, guys. So, this one is mga pants. Kaya, for sure, may makukuha. For sure. Take 2. Okay guys, so kung makikita nyo, ang gaganda pa na talaga ng mga paninda nila dito. Very slightly used at talagang it's worth the price kasi parang branded siya, or iba naman medyo hindi masyadong sikat na brand pero talagang very pa siya, ang ganda pa ng condition niya, and yung mga pinipili nila is usually pang teenagers or pang yung mga bagong style. Tapos, yung meron din naman mga ibang sizes dito. Hindi nga lang ako nagpupunta doon. But, ayun. So, magaganda talaga. At meron silang fillet bag worth $10. So, lahat ng yellow tag. Pero, tinignan ko kasi, sabi ko, gusto kong mag-fillet bag din. Kaya lang, parang ang konti ng yellow tags nila. So, hindi na lang muna since nagbabawas nga rin tayo ng mga damit dito sa ating bahay. Ayan, may Lululemon, Aritzia, at iba pa. A few moments later. Ayan guys, so nagantay lang tayo dito ng about mga ilang minutes, no? At nakatanggap na tayo ng text na your items are ready for pickup at Plato's Closet. So, sana may nakuha sila, no? Para naman meron tayong money, kahit magkano yan. Tapos, after nyan, yung mga natira dyan ay dadalhin na natin sa Value Village. Ibig sabihin, doon na siya. So, kahit na discount card na lang yon or discount, yung mga promo nila na yun ang kapalit, okay na lang. At least, meron tayong nakuhang konti cash. Sana guys, meron tayong cash na makuha dito. Sana may nagustuhan sila sa mga dinala ko. Feeling ko dami ibabalik. Ayan, kasi ang gaganda ng mga items sila dito. So, tignan natin guys ha. What was the name? Jill. Jill. Interested in 4 items for $12.75. Do you want a printout of what we took? Like, we do like the whole price breakdown of every item. Oh yeah, please. Thank you. Yeah, no problem. Oh, nice clip there. Sorry. There you are. And if there is anything you'd like to take back, or all of it, all good. But if you're okay to sell, just let me know. Yeah, it's all good. You're okay to sell? Yeah. Awesome. For anything that we didn't take, it looks like it's mostly just due to some of the items having stains on them, and then other items for kids' size clothing. Unfortunately, not allowed to take kids. Oh, okay, There okay. is a sister store in the city called Once Upon a Child. They do the same thing as we do, just with kids' What's the clothes. name? Once Upon a Child. Once upon a child. Yes. Okay. All right. Thank you. No worries. Okay. Okay guys, so nakuha na natin ang mga binalik na bags. So, ang dami pa rin, no? 3 bags yon ng punong-puno. At ang nakuha lang ay 4 items. So, very choosy talaga sila and very picky. Ito yung price ng lahat. So, nakakuha ako ng $12.75 for the, 4 items, no? So, merong WB shorts. Hindi ko alam kung ano yung tsura nito. Short sleeves na Uniqlo, medium size. Tapos yung pants na Old Navy. At yung jacket na Fabletics yata yung tatak. Extra small. And then sabi sa akin, so then tayong $10. So $12.75. Pwede na rin guys. Pwede na din. Okay lang.
So, ang sabi kasi sa akin, iba kasi talaga maliliit yung sizes kasi nga yung mga junakis ko na mga maliliit na teenager na naman sila pero small yung sizes nila. Sabi, they're not allowed to take smaller sizes. I think okay din sa kanila kaya lang except for that smaller sizes nga yung mga dala ko. Meron ding mga malalaki which is yung binigay sa amin pero I think hindi rin siya nakuha. Pero usual yung mga smaller sizes akala ko kasi pang teens. Pero syempre alam niyo naman yung teens ng mga Pilipino, 'di ba? Mas maliit pa sa kanila. So, sabi niya meron pang isang outlet, sister outlet nila na tumatanggap for the kids. So, yun yung once upon a child. So, kung naghahanap din kayo guys sa mga ganito, gusto nyo ibenta yung mga slightly used clothing nyo, ay punta kayo sa Plato's Closet. So, dalhin nyo muna dito, baka mabili, no? Of course, yung mga magaganda talaga, yung mga bago lang na damit, slightly used, minsan may tag pa, they will surely buy it. And then, kung mas younger yung sizes, pang teens or smaller sizes talaga na mas pambata, ay doon sa binention niya na once upon a child. So dito yan sa north of Edmonton, no? So hindi kasi kami taga dito, sa south kasi kami. So hindi ako masyadong familiar dito. But merong Plato's Closet malapit sa amin sa south. Pero nung nakita ko ang difference, mas maganda yung Plato's Closet dito sa north. Mas maganda yung mga items nila at saka mas malinis, saka mas malamig. Ayun, compare doon sa south. So, yun lang guys for today's video. At kung meron kayong mga suggestions, mga thrift shop, kung saan tayo pwede nating dalhin yung ating mga old clothes and stuff na pwede natin pagkakitaan dito guys. So, okay na to, diba? Pwede na to. So, merong $12. Ayan. And thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!